ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin at sa ganitong paraay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y mahalaga, gayong hindi naman, dinadaya niya ang kanyang sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya at huwag nang ihambing iyon sa ginawa ng iba. Sapagkat dapat nadalhin ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ninuman. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa laman ay mag-aani ng kamatayan. Ang nagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ang pahayag mula sa aklat ng mga awit. Ang Diyos ang makapangyarihang hari. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Si Yahweh ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay ating banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. O si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabutihan. Ang pagpupuri iyukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Si Yahweh ay siyang hari sa daigdig ay sabihin, sanlibot ay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at lahat ng naroon ay magsisigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Si Yahweh ay papurihan pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Amang walang hanggan, dakila kailanman, tapat kong mangako,
tapat kong magturan. Totoo ang salita, di nagkakabula. Tao'y inaanyayahan, magburit magparangal, sa kanya'y magtiwala. Sumainyo ang kapayapaan. Mula kay Lucas. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isayas. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulo niya ang kasulatan at matapos isauli sa dakapaglingkod, siya'y naupo, nakatitig sa kanyang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Serapta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketungin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng mga nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindig sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol sa kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Palatandaan at patotoo ang tinuran at tinukoy na walang ganap na nagtitiwala sa kanya sa sarili niyang bayan. Kaya't isinalaysay ang kasaysayan ni Eliseo at ni Elias na kung sino pa ang nasa malayong bayan at hindi sa kanilang sariling bayan, doon sila nagpagaling. Tunay at katotohanan. Sino nga ba ang mga lingkod na kinilala, tinanggap, at tuwang-tuwa sa kanilang sariling lugar? Na maraming nakinabang sa kanilang alay. Sapagkat kung papaanong ikay si Juan na anak ka ni Maria at ni Petra, o ang lahing mo ang siyang tinataglay, ang pinagmulan mong buhay ang siyang hinahanap at sinusuri, hindi yaong tinanggap mo sa panibagong pagbubuhay sa iyo ng Diyos, sa panibagong buhay mo na bagong tao, bagong pananaw, bagong espiritu, bagong silang ka sa espiritu.
Kaya hindi ka ganang pagtitiwalaan, hindi ka ganang tatanggapin, hindi ka ganang paniniwalaan, hindi ka ganang makagagawa ng nararapat na kaukulang na ibabahagi sa iba na malayo sila, ngunit malapit sila sa iyo. Sapagkat mas kinikilala ka, mas nakikilala ka, mas tinatanggap ka, nang dahil hindi ang pagkatao mo ang minamasdan nila, hindi ang kung sino ka bilang namumuhay na tao sa mundo ang tinatanggap nila at pinaniniwalaan, kundi yaong Diyos na naghahari sa iyo. At yan ang Kristo. Naramdaman ng mga nakadama. Nakaunawa ang mga may pangunawa sa sinambit, sa pinahayag, sa mga iniulat. Nakakilala sa mabuting balita, sa mabuting gawa, sa mga hiwaga at kahiwa-hiwagang gawa. Sapagkat ninanamnam nila, wala sa diwa nila ang katauhan ng Kristo, ang katauhan ng Jesus na anak ni Jose. Kaya naman, itong mga nakinig ay nag-aklas doon sa sinambit na pawang katotohanan na magaganap. At patotoo lamang din na wala ngang tunay na mas nakinabang sa bayang yaon sa kanyang kalooban, sa kanyang kagustuhan, na iligtas, hanguin ang sariling bayan. At yan ang pawang katotohanan, mga inibig ko at minamahal, sapagkat ang tao'y nagmamasid, tumititig sa kapwa-tao, hinahanap ang uri ng katauhan, hinahanap ang buhay at kalalagayan, sinusuri ang kalalagayan ng kapwa, sinusuri ang buhay, sinusuri ang katauhan, hindi nila nararamdaman kung anong taglay ng kapwa nila, nagmimiting gawin ang kalooban ng Ama. Nagnanasang tupdin ang kalooban ng Ama, sapagkat kung ano ang damdamin nila, iwinawangis ang damdamin nila sa damdamin ng kapwa nila. Kaya hindi nila maramdaman ang tunay na damdamin ng nagpapakatotoo, ang tapat na damdamin ng nagpapakatapat, sapagkat sila'y di nila kayang gawin yaon. Sapagkat wala sa kanilang damdamin ang ibig gawin nung kapwa nila nakikipag-isa, nakikipagtotoo sa Diyos ng katotohanan, sa Diyos na lumalang. Nekkaramenia hanam. Nekkaramenia hanam, nekkaramenea hanam. Alalaong baga sa araw-araw na nabubuhay kayo. Magmasid, magsuri sa bawat nagaganap. Magtanto kayong ganap, kung ito ba ay gawa ng tao. Yaong marami nang nalipol na kapwa ninyo, na sa iba't ibang dako, iba't ibang bansa, kaganap ay di malirik, na sa bawat iba't ibang gawa ay di tunay na makita. Yaong sa loobin ng Ama at mithiin niya sa kanila. Pagkat ang tao ay mithiin ay sanlibutan na nasang kamtan. Kaya't kung mithiin ay laman ang iyong kagawaran. At kung bagay naman na pang sanlibutan ang iyong layon na kamtan, ito ang iyong hahanapin,
Ito ang iyong pagnanasahang kamuhin. Kaya't paano nga makakangtan yaong layunin ng amang mahal, yaong siya ang tuwirang kamtin sa buhay at sa damdamin ay maghari man din. Paano nga mawawawaan? Paano nga maunawaan ng ganang katauhan ng ibig ay panglaman? Yaong nasa ng Ama na kabanalan at kabutihan na taglay niya bilang Espiritu na sa tao ay pinahagi at binaba sa sanlibutan upang ito'y tumahan at manahan sa layunin na ang tao ay baguhin at magbago, na ang tao'y kumilala at makakilala, na ang tao'y may ligtas at maligtas sila. Paano nga yaong layunin? Paano nga yaong mga tuntunin na nimitin na ito'y gawin yamang pagpabagong buhay, na ang layon magliwanag yaong mga nadidimlan. Ang layunin ay kumilala sa mang dapat tingalain. Paano nga ito magaganap kung ang tao'y walang mithiin kundi bagay at karangalan? Ang pagyaman sa mga kayamanan na pang sanlibutan, material na turingan na iwanan at di kailan paman may susuhol, may bibigay upang amahay kanilang igawad ng sambitin. Ito ang aking nalikom na sambitin, ito ang aking pinagtisan na wikain, ito ang sakin na pagtuunan ng pansin. At ako iyong iligtas man din at tutugon yang mama naman sa kanila. Ako'y di mo lubos nakilala at kinilala. Ang kinilala mo'y mundo at ang bagay sa mundo. Ang tinanggap mo'y di ako kundi kapwa mo, naibig mo at sa'yo ay susunod at makasusunod sa'yo sa layunin mo bilang tao. Nasaan ang sakin? Nasaan ang para sa akin? Nasaan? Yan ang tuwirang itutugon man din, magdilay magbuhay
ulay, magtanto na tuwiran. Nekarameniahana, Nekarameniahana, Nekarameniahana. Kaya't kay palad nyo ng Ama ang siyang nilalayon na tanggapin, nagnanasang pamunahin at mapagharian kayo ng tuwiran. Ang may pandinig ay nakakinig. Alalaong baga, paghahari ng Ama'y walang hanggan, buhay niya'y walang kamatayan, tao'y inaanyayahan, sa Kanya'y manambitan. Nekarameniahanam, Nekarameniahanam, Nekarameniahanam. Katotohanang katotohanan, sino nga ang tutupad sa hindi niya kayang tuptin? Sino man na ibig niyang gawin, ang ibig niyang gawin, dapat kanyang alam. Ngunit paano mo gagawin ang di mo nga alam? Kaya't kung magdudunong-dunungan ka sa kalaman mong kabanalan, ngunit puso mo'y bato at kay rumi ng budhi mo, magagawa mo nga bang tuptin ang kabanalan ng Ama? Kaya mapapalad kayo na nilinisan na ang inyong budhi at nagsisikap kayong maging malinis na patuloy habang may buhay at nabubuhay upang patuloy niyong damhin ang Ama at didamhin ang sarili niyo at kapwa-tao. Sapagkat sapat na upang kayo'y aliwin pagalakin, pasayahin paligayahin, buhayin at iligtas at dulutan ng buhay na walang hanggan. Nekarameniahanam, Nekarameniahanam, Nekarameniahanam. Kaya't nangungusap sa buong panahon, hindi tumutugot na nag-aalay ng katagat salitang banal. Sa iba't ibang kapanahunan ay nagluluwal man din. Sa iba't ibang katauhan ay gumagamit din. Sa iba't ibang dako ay naghahatid ng mabuting balita upang ang mabuting balita ang siyang magtuwid sa lahat ng madla. Nekarameniahanam, Nekarameniahanam, Nekarameniahanam. At paano ito napangyayari? Paano ito nagagawa? Paano ito nagaganap? Sapagkat ang Ama ay mahiwaga. Mahiwaga ang buhay ng tao. Ang bukas ay di tio. Ang Ama ang siyang katotohanan. Ang Ama rin ang siyang kahiwagaan. Ang Ama ang siyang buhay. Ang Ama ang siyang liwanag. Ang Ama ang lahat-lahat tao. Upang ikaw ay magbago. Pagkat sarili mo at kapwa mo, di ka mababago. Kaya't tanggapin mo siya upang mapagbago ka niya. At sa pagbabago mo'y maging tunay na halimbawa ka. At sa pagiging tunay mong halimbawa, maraming makinabang sa gawa mo. At sa maraming pakinabang na ginawa mo, maraming pakinabang ka rin kakamting na ganti ng Ama sa'yo. Sapagkat habang ginagawa mo ang mabuting ibig niya, ang ginaganti niya ay pasigit sa gawa mo.
Nekaramenia hanam, Nekaramenia hanam, Nekaramenia hanam. Kaya't maging kasangkapan ka na maganda at mabuti para sa kapwa mo. Maging instrumento ka ng malinis na pamumuhay ng kapwa-tao. Maging instrumento ka ng kagalingan ng kapwa mo. Maging instrumento ka ng pagbabagong isip at ng loob ng kapwa mo. Kung ika'y tunay na tumanggap na sa pakinabang mo'y ibig mong may makinabang sa tinanggap mo upang mailahat ang katotohanang tinanggap mo'y Ama at mapakita naman ng Ama, ika'y anak niyang tumanggap sa Kanya. Nekaramenia hanam, Nekaramenia hanam, Nekaramenia hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't isabuhay mo kung anong natututunan mong aral mula sa kanyang espiritu. Sa pangalan ng anak niyang taglay mo bilang katauhan mo. Na kung tinanggap mong tagapagligtas mo't Panginoon mo't daan ang katotohanan ng buhay mo, palatandaan ang nakuha mong maganda't mabuti sa aral ng anak na binaba niya, ay nakinabang kabilang anak na minamahal niya, yamang tunay na nagmamahal kahit kanino na anak niya. Nekaramenia hanam, Nekaramenia hanam, Nekaramenia hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Masaya ba ang buhay? Masaya ang buhay kapag nasa piling mo ang banal na espiritu at ang iyong pinapanginoon na hari ng manghari, ang Diyos Ama, na Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. Ipagpaumanhin niyo po, bagamat tayo ay pinahintulutan, ako rin ay pinagsabihan na pagmamastin. No? At ayaw kong labagin ko na maharap ako sa inyo, kailangan may mastin ako. Na sabi nga, tulad ngayon, bago po ako lumuwal, maraming mga dumudulog. At kanina may dumudulog, may nag-message sa akin na mayroong hinihingi ng panalangin dahil mula daw nung last year na nag-lockdown, dahil nasa 60 at senior, above, no? Sadyang hindi na lumabas kahit na ng daan lang. Bahay lang daw po. Nasa bahay lang. Hindi na lumalabas at ang anak niya ang tagapamili. Lahat ng pangangailangan, lahat ng gamit, lahat. Ngunit, nagka-COVID. Paano mo sasabihin ngayon? Oh, kung gusto niyo, basahin ko sa harapan ninyo. Message na yun sa akin. Di po ako gumagawa ng istorya kasi mahirap magsinungaling. Kaya anong ibig ko sabihin? Babawalan ko ba kayong huwag lumabas? O babawalan ko kayong magsilabas na? O babawalan ko ba kayong matakot? O huwag matakot? Wala po ako sasabihin sa inyo. Babawalan ko ba kayong huwag nang magmask? Ganun pala nangyayari. Wala ako sasabihin sa inyo na gayon. Ang sasabihin ko sa inyo, manalig kayo sa Diyos. Sapagkat ang ibig niyang iligtas, maililigtas niya. Ang ibig niyang mabuhay, mabubuhay niya. Ang ibig niyang gumaling, mapapagaling niya. Ang ibig niyang mamatay, mamamatay. At ito po'y panahon ng pananala. Sa maniwala kayo sa hindi. Panahon ng pagninilay. Panahon ng pagsusuri. Buhay ba ang Diyos?
Kaya kayo ay magsikap na magtiwala, maniwala. Pinakita lamang na ingat ka ng ingat. Anong pinag-ingatan mo? Pinatotohanan lamang yung salitang ang nag-iingat ng kanyang sarili, siyang nawawalan. Subalit ang naglalagak ng buhay sa Panginoon, nagkakaroon ng buhay. Buhay ba ang Diyos? Nasa Bibliang lahat iyan. Kaya, mag-ingat kayo. Kasabay ng pag-iingat, na hilingin niyo sa Ama, pag-ingatan niya kayo. Ingatan niya kayo. Pangalagaan niya kayo. Hindi niyo maingatan ang sarili niyo. Kahit nga nasa sarili kang bahay ingat ka ng ingat, di mo namamalayan, meron ka palang mauntugan. Oh, nauntog ka, nagkabukol ka. Di ba nagaganap ito? Oh, sa sarili mo, minsan ay may yumuko ka, may dinampot ka. Pag tindig mo, hindi mo alam, may uuntugan ka pa. Aray, kasakit. O, di ba ka? O, dili kaya naman, ingat na ingat ka. Naapakan mo'y basahan, dumulas ka. Kaya sino mag-iingat sa'yo? At sino ang namemeriso sa'yo? Sino ang nagpapasakit sa'yo? Sino ang nagbibigay sakit sa'yo? Sino ang umaagaw sa'yo? Hindi ang Diyos. Sino? Alam nyo pala yan. At nagpapaagaw kayo. Kapag nababalisa ka, sino umaagaw sa'yo? Kapag natatakot ka, sino umaagaw sa'yo? Kapag nag-aalala ka, sino umaagaw sa'yo? Kapag naghihina pananampalataya mo, sino umaagaw sa'yo? Kapag natatakot ka sa pananampalataya mo, wala ka. Sino nasa sa'yo? Kapag busog na busog ang kaluluwa at katawan mo, sino nasa sa'yo? Kapag naunawaan mo ang salitang banal, sino nasa sa'yo? Kapag naunawaan mo ang ibig ng Diyos sa'yo, sino nasa sa'yo? Kapag naunawaan mo ang ibig niya sa'yo, na gawin at tuptin mo at nagagawa mo, tinutupad mo, sino nasa sa'yo? Kung nilalabag mo ang Panginoon mo, sino nasa sa'yo? Paano mo sasabihin, Panginoon ko? Panginoon, kawan mo ako. Panginoon, kaawan mo ako. Ano sasagot sa'yo ng Panginoon mo? Anak, ako'y habag na habag sa iyo, na kailanman ay hindi ko iniiwan ikaw. Kahit saan ka man, ako'y saksi sa'yo. Minamasdan kita, pinakikinggan kita, hinahanap-hanap kong ako'y madama. Nasa kung ako'y panahanin mo, sa puso mo'y mabuhay, akong totoo, yan ang bawang katotohanan. Oh. Naunawaan mo ba siya? Narinig mo ba ang sagot niya sa'yo? Panginoon, patawarin mo ako. O, tutugon na naman sa'yo. Lahat ng salamay, pinatatawad ko. Sa tuwing lalapit kay, natutuwa ako at ibig ko. Matuwid na ang buhay mo. Subalit kapag ika'y natutukso sa gawa ng mundo, kakit-akit ito. Maging gawa ng demonyo sa buhay mo, lumbay na lumbay ako, na di madama mo. Ano ka ngayon? Nasasagot? Panginoon, patawarin mo ako. Sasagutin ka na namang muli. Paulit-ulit
Paulit-ulit kitang pinatatawa, paulit-ulit kitang pinagbibigyan, paulit-ulit kitang pinagpaparayaan, paulit-ulit kitang nililingap, hanggang kailan mo dadayain ang aking pagkupkop sa'yo, at hanggang kailan mo lolokohin ang sarili mo kapag paulit-ulit ka na nagkakasala, na di mo naalala ang pagbibigay ko, ang pagpaparaya ko't pagpapatawad sa'yo. Sinong sinasaktan mo? Ako at ama ko na ama mo. Buhay pang Diyos! Kaya't ang wika ko'y magnilay at magulay, sapagkat ang katwiran mo bilang tao iba sa katwiran ko. Na kumpatid mo na't kilala ang aking espiritu, di mo gagawin paulit-ulit ito, sapagkat alam mo, ang layunin ko sa iyo'y mabuti, ang hangarin ko sa iyo'y kaligtasan, at ang ibig kong ibigay sa iyo'y kagandahang loob at buhay, maging buhay na walang hanggan. Buhay bang Diyos? Kaya, maalaala mo kaya lahat ng sakin ay wika kapag ika'y naaaliw sa iyong ginagawa. Magugunita mo kaya ang ika'y nakakalimot kapag ika'y nasisiyahan sa iyong mga nakakamta. O, sasagot nyo? Sasagot mo ba? Opo. Eh kung nagugunita mo't naalala mo, di sana hindi mo ginagawa yung alam mong mali para sa kanya. Kaya, ano sabi niya? Mga anak na aking minamahal, hanggang kailan niyo ako dadayain? Hanggang kailan ako sa inyo'y maghihintay? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Yamang ako'y walang kamatayan, at kayo ay may hangganan. Ay ako na dumatan, ang sa akin ay alay, natatapusin ko ang hangganang alay ko. Buhay ba, Ama? Sapagkat ang lahat ay may hangganan, sapagkat ang lahat ay may katapusan, tulad ng inyong buhay na may kamatayan. Mapapalad kayo, nakaunawa sa wika ko, magalak kayo at matuwa sa inyong naunawa ang diwa. Magalak kayo at matuwa sa aking pananalita, na di mula sa lupa at di sa taong inyong kapwa. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Sumainyong kapayapaan, aking mga minamahal, magnilay kayo at magbulay sa winika kong mainam. Buhay bang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo?
Dahil ang Diyos ay masaya at maligaya kapag nakikita niya ang mga anak niyang nagkakaisa, nagkakaunawaan, nagkakasundo sa bawat layunin niya at ibig niya. Diba? Yaong gayon ang mga ginagawa, nadarama din siya. Kaya kung ano'y nararamdaman nyo, ligaya, tuwa, napapatuwa nyo rin, napapaligaya ang Ama. Kapag ang nadarama nyo, kay inis kayo, nagagalit kayo, ang demonyo, ang siyang nasa pandaman nyo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? O kaya, sabi nga, mamili ka. Sabi nung isang tao, mamili ka, eka, matimyas ipa. Eh, hindi niya alam yung matimyas. Hindi niya alam yung ipa. Sabi niya, ipa! Sabi niya, sige, eka. Ikaw, eka, anong gusto mo? Matimyas! Parehas silang nanghuhula. Pagkatapos nagtanungan, ano ba eka yung ipa? Pinili ko eka yung ipa eh. Ano ba eka yung matimyas? Pinili ko eka yung matimyas. Ewan ko, bahala na kung alin tama nito. Sabi ng nagtanong, mga hunghang! Parehas kayo sumagot, di nyo pa kapwa alam kung ano ang aking tanong. Yung gawa ninyo, hilaw. Dahil, paimbabaw. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tama ba ka? Dumating yung dalawa. Mga anak, anong gusto ninyo? Langit o impyerno? Tinatanong niyo pa po ako. Dito lang po ngayon nasa lupa ako, impyerno na buhay ko. Sabi naman ng isa, kaya ako po nagmimiting sa langit. Kahit ako, ngayon walang nararamdamang panlangit. Matalino kang sumagot, sabi niya. Kahit ngayon dumaranas ka ng pagdalisay, anak, dahil nagmimithi kang ako'y paroonan mo sa kalangitan, makalalaya ka rin. Ito ay kang mayabang na ito, mayabang. Kahit na nasa impyerno ka, nakakaramdam ka ng impyerno, umalis ka sa kasalanan, nang yung buhay mo, mapatag ka. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, ganyan ang buhay. Gusto mong masaya? Ayaw mo nang hanapin yung magpapasaya sa'yo. Gusto mong maligaya. Ayaw mong hanapin yung magbibigay kaligayahan sa'yo. Alam mo nang lahat ng iniisip mo makasasakit na loob mo. Alam mo nang lahat ng ginagawa mo makasasama sa loob mo. Alam mo nang lahat na sinasabi mo nakasasakit sa loob mo. Dapat ginagawa mo pa. Huwag mong isipin. Huwag mong gawin. Huwag mong damhin ang lahat ng masakit na sinasabi, ginagawa, at pinakikita sa iyo ng iyong kapwa. Buhay ba ang Diyos? Anong dapat mong tingnan? Ang lahat ng mabubuting alay sa iyo ng Panginoon mo. Lahat ng mabubuti at magagandang nagaganap sa buhay mo. Lahat ng napakabuting natatamot nakakamtan mo. Yaong malusog ka, buhay ka, araw-gabi, humihinga ka pa. At may mga biyaya ka pa. Buhay ba ang Diyos? Nang sa gayon, matuto kang masiyahan, makontento, matuwa sa mga nasa sayo. At habang nasisiyahan ka, nakukontento, natutuwa, dahil may Diyos ka sa puso mo't diwa, sa di mo namamalayan, higit ka pang pinagpapala. Buhay ba ang Diyos? Maligaya ba ang buhay? Kung galit ka, amen daw. Maligaya ba ang buhay kung galit ka? Maligaya ba ang buhay kung may inggit ka? Maligaya ba ang buhay kung may selos ka? Maligaya ba ang buhay kung nagdaramdam ka? Maligaya ba ang buhay kung may puot ka? Maligaya ba ang buhay kung inis na inis ka? Kahit anong gawin mong magpasaya, magpakasaya, kung dito hindi ka masaya, dahil mayroon ka dito na nakatago, nakalihim, nagalit,
inggit, hinanakit, pagdaramdam, selos, puot. Panlabas lang yan. Ang tunay na damdamin mo, liripin mo kung totoo sa ginagawa mo para pakita mong masaya ka sa kapwa-tao. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya mga minibigot minamahal, magnilay kayo at magbulay. Huwag dayain ang sarili sapagkat ang Ama ay di madadaya kahit na sino. Ang wika nga, huwag mong lokohin ang Diyos mo dahil hindi siya nagpapaloko, di siya manloloko. Buhay ba ang Panginoon? Buhay ba ang Diyos? Maligaya ka ba? Masaya ka ba? Kung maligaya ka at masaya, patuloy kang magpuri sa Ama. Tayo na. Taas ang kamay. Mga kamay, iwagay-way. Purihin ang Panginoon. Si Kristo ay naririto. Tanging alay ay pag-asa. Kaya kayong lahat ay magpuri sama. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Nang dahil alam mong di mo kayang baguhin ang sarili mo, at di ka kayang baguhin ang kapwa mo at di mo kayang baguhin ang kapwa mo, sino dapat mong asahan, panaligad, at tanggapin sa iyong buhay para baguhin ka, baguhin kapwa mo, magpabago sa kapwa mo, maging sa sarili mo? Sino? Ang Diyos na nararapat at dapat mong araw-gabi man ay alayan ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. O kay buti ng Ama, sadyang kay dakila niya. Kung alam mong mabuti siya at dakila siya, bakit mo pag-aalinlanganin ng kapangyarihan niya? Bakit ka mag-aalinlangan sa magagawa niya? Bakit ka mag-aalinlangan sa araw-gabi? Ang buhay mo, lakas mo, at kaligtasan mo. Kaya patuloy mo siyang pagtiwalaan, paniwalaan, at patuloy mo siyang alayan ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Paano kang magbabago kung ang dating si ikaw at si ako ay lagi mong binabalik-balik ang isip at diwa mo'y iyon at iyan? Kung nais mong magbago, yung dating si ikaw at si ako, dapat iba na. Ipagkatiwala mo na sa magpapabago sa iyo at ibig kang magbago upang magawa mong magbago at magawa niyang baguhin ka at patuloy mo makapag-aalay at iaalay sa Kanya ang purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin,
purihin ka. Purihin ka, Ama. Kung alam mo ang kaparaanan mo ay hindi pamamaraan ng Ama. At kung alam mo ang kakayanan mo ay masigit ang kakayanan niya. Kanino mo ngayon ipagkakatiwala ang kakayanan mo araw-gabi? Di ba sa kanyang masigit na magagawa niya ang mas maganda at mabuti sa buhay mo? Sapagkat ang kakayanan mo'y may hangganan. Ang karunungan mo'y may hangganan. Ang kaalaman mo'y may hangganan. Ang buhay mo'y may hangganan. Ang kasikatan may hangganan. Ang katanyagan may kahangganan. Ang kapangyarihan may hangganan. Ang kayamanan may hangganan. Kaya't anong gagawin mo? Paglalagak at mag-aalay sa walang hangganan ng kakayanan at kapangyarihan upang patuloy siyang manahan sa iyo at mamuhay ka ng ayon sa Kanya at ibigay sa iyo ang lahat na ikatuto at kaliligaya mo at makapag-alay ka araw-gabi na purihin ka, Ama. Purihin ka, purihin ka, Tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Purihin ka, Ama. Alam mo ang lahat ay may kalayaan at magtagtang paglaya. Bakit ka tanong ng tanong, kailan kaya matatapos ang salot? Kailan kaya matatapos ang COVID? Kailan kaya matatapos? Tapusin mo yung pagkakasala mo sa isip at diwa. Tapusin mo yung sama ng loob mo nang kahit may salot, may COVID, wala kang takot at patuloy kang makapag-aandog sa Ama ng purihin ka, Ama. Purihin ka, purihin ka, Tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Purihin ka, Ama. Alalahanin niyo ang istorya ng isang paraon at ni Moises na niloob muna ng Ama ang lahat-lahat ng ibig niyang ipangyari at pinagtigas muna ang loob ng isang paraon bago niya pinalaya ang mga Israelita. Ang naganap noon, paulit-ulit lamang na nagaganap ngayon at sa susunod pang panahon. Kaya, ang gawin niyo, magsumamo sa Ama. Upang sino man ang matitigas ang loob, na pinahihintulutan niyang tumigas ang loob upang may pangyarihin at mangyari ang mga ibig niyang pangyarihin at maganap. Tumatalang takda na baguhin din ang isip at damdamin nilang tulad ng paraon at makatlaya ang buong daigdig. Ano mang tinaranas ngayon, buong katauhan, buong kalupaan, amang nakakalam. Kaya nga, pag sa gayon, di kung ano-anong laman ng diwa mo at laman ng isip mo, anong dapat mo isipin? Diyos ay buhay. Ang Diyos ay matapat. Ang Diyos ay kapiling mo. Ang Diyos ay mahal ka. Mahal ang kapwa mo. Kaya mahalin mo, kapwa-tao. Patuloy kayong sabay-sabay na mag-alay ng purihin ka, Ama. Purihin ka, purihin ka, Tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin ka. Purihin ka, Ama. Tulad ng isang pasyente kanina. Nagpa-doktor na po. Binigyan po ako ng pampatulog. Binigyan po ako ng ganito. Binigyan po ako. Di po ako nakakatulog. Di po ako makakatulog. Paano kaya ka makakatulog? Ang lahat ng iniisip mo, yung mga namatay sa paligid mo. Totoo po kayo. Di po, natatakot akong matay.
Natatakot kang mamatay. Sa kasalanan, hindi ka naman. O ngayon, ay bumalik ka sa doktor mo, sabihin mo, hindi tumatalab ang mga gamot mo. Hindi ka gagaling dito. Kasi ano man ang sabihin sa'yo, bingi ka. Ano man sabihin sa'yo, di mo naririnig at di mo maunawaan. Ano ba dapat makita sa'yo? Manampalataya ka, manalig ka. Tumanggap ka. Nang magising ka sa katotohanan, mawala ang nervous mo, mabuhay ka, mamatay ka, eh Diyos pa rin ang nasa puso mo, eh hindi ka pa mamamatay ngayon. Sabihin ng iba, magaling si Apo Kunching, pumunta ka ron. Kailan naging magaling si Apo Kunching? Nakapagpapagaling si Apo Kunching? Kailan nakapagpagaling si Apo Kunching? Nanggagamot si Apo Kunching? Kailan nanggagamot si Apo Kunching? Nangangaral si Apo Kunching? Kailan nangangaral si Apo Kunching? Maraming nagbago doon. Kailan nakapagpabago si Apo Kunching? Ano man ang nababalitaan mo maganda't mabuti, kung di mo tatanggapin maganda't mabuti sa sarili mo at hindi ka tatanggap na may Diyos na totoo, anong kakamtin mo? Kaya pagtiwalaan mo ang Diyos na di mo nakikita ng lahat ng nabalitaan mo yung mangyari sa buhay mo. At patuloy kang maging masaya at maligaya sa pamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Magsihayo kayong taglayang galak, liwanag, unawa, kapanatagan, kapayapaan, at kamtin nyo ang paglaya sa pagkakalipin ng anumang umaalipin at ang matanggapin, pagpalain kayo.